Biglang napansin ni Jiang Yi ang isang email na pumasok sa kanyang telepono. Nakalagay sa subject line, "From the Office of the Commander of the Jiangnan Region." Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sinira ba ni Baili Changqing ang pangako niya at ibinunyag ang kinaroroonan ko, bulong niya sa sarili habang naguguluhan. Nakita ni Lu Kairen ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Jiang Yi at agad siyang nag-alala. "Kuya, anong nangyari?" tanong niya, puno ng pag-aalala. "Walang problema, babalik na lang muna ako sa kwarto ko. Asikasuhin mo na lang yung mga ginagawa mo." Buong tiwala si Lu Kairen kay Jiang Yi, kaya ngumiti ito bilang tugon. Habang pabalik si Jiang Yi sa kanyang kwarto, mahina siyang nagbulong sa sarili. Kamakailan lang, napaka-komportable ng kanyang buhay, sobrang komportable na wala na siyang balak makialam sa problema ng iba. Kinakabahan niyang binuksan ang email at maingat na binasa. Sa kanyang ginhawa, hindi ito personal. Isa itong bukas na liham na ipinadala sa lahat ng pangunahing organisasyon sa rehiyon ng Jiangnan. Nakasaad sa liham ang utos mula kay Zhu Zeng, ang commander ng rehiyon ng Jiangnan. Lahat ng organisasyong mutant ay kailangang dumalo sa punong tanggapan ng Jiangnan sa ika-8 ng Abril. Walang nakasaad sa email kung ano ang mangyayari kung may tumanggi. Pero malinaw na ang paglabag ay katumbas ng pagkuha ng kaaway mula sa Jiangnan. Madaling naisip ni Jiang Yi ang magiging resulta, ang hindi dadalo ay haharap sa galit ng rehiyon. Sigurado siyang ipadadala nila ang mga Black-robed Special Forces para sa sinumang tatanggi, bulong ni Jiang Yi. Kayang burahin ng mga yun ang buong organisasyon ng walang kahirap-hirap. Umupo siya sa sofa at malalim na napabuntong hininga. Alam ko namang darating din ang ganitong araw. Naiintindihan ni Jiang Yi ang lohika ng utos. Matapos ang panahon ng apokalips, nawalan ng kontrol ang mga gobyerno at nagsulputan ang iba't ibang maliliit na organisasyon sa buong kalupaan. Ngayong bumabalik na ang kaayusan, natural lang na gustong kontrolin ng mga leader ng rehiyon ang kaguluhan. Kung walang pagkakaisa, magiging bukas ang rehiyon sa mga banta mula sa labas. Wala silang ibang pagpipilian kundi palakasin ang kanilang kapangyarihan at pagsama-samahin ang mga nagkawatak-watak na grupo. Naiintindihan iyon ni Jiang Yi, pero hindi ibig sabihin na natuwa siya rito. Sa totoo lang, mas gusto ko na lang manatili dito at ayusin ang sarili kong maliit na mundo, naisip niya. Pero mukhang hindi ko na ito matatakasan. Alam niyang katulad niya, iniisip din ng ibang leader sa rehiyon kung ano ang dapat gawin matapos matanggap ang email. Para na rin itong paglalakbay ng mga peregrino kaysa pulong, bulong niya. Pero hindi pa ito digmaan sa ngayon. Muling bumuntong hininga si Jiang Yi habang nakatingin sa kanyang cellphone. Mukhang wala akong ibang pagpipilian kundi sumama. Kahit mas lumakas na ako, hindi ako ganoong kaingot para kalabanin ang Jiangnan. Bago magpasya, napagpasyahan niyang tumawag sa isang kakilala. Habang nag-scroll sa kanyang mga kontak, natagpuan niya ang numero ni Baili Changqing. May pilyong ngiti sa labi, dinaya ni Jiang Yi ang numero at hinintay na kumonekta ang tawag. Si Baili Changqing, na ngayon ay kapitan na ng Black-robed Special Forces. Alam na bawal siyang magbahagi ng impormasyon tungkol sa rehiyon. Pero si Jiang Yi ay hindi basta-basta, may lihim silang dalawa. At alam ni Jiang Yi na hindi siya tatanggihan ni Baili Changqing kung tungkol sa pagtitipon ang tanong. Nasa bahay si Baili Changqing ng oras na yon, nagpapahinga sa Blizzard City, nakapambahay, at hinihintay ang hapunan kasama ang pamilya. Sa labas, tuloy-tuloy ang pag-ulan ng nyebe, pero sa loob ng bahay, puno ng init at saya ng pamilyang magkasama. Nakaupo ang kanyang 8 taong gulang na anak sa mesa, abala sa pagkain ng kanin habang kumakalansing ang chopsticks. Mula sa kusina, umaalingaw-ngaw ang tunog ng kumukulong sabaw habang nagluluto ang kanyang asawa. Bagaman simple ang kanilang tahanan, nasa Class A, living area ito, isang lugar na laan lamang para sa mga mataas na opisyal at kanilang pamilya. Kamakailan lang siyang na-promote bilang kapitan, kaya't ramdam ang saya niya habang sinusulit ang oras kasama ang pamilya. Pero nang mag-vibrate ang kanyang telepono at lumabas ang pangalan ni Jiang Yi sa screen, naglaho ang ngiti ni Baili Changqing. Ang kanyang promosyon ay may kasamang kapalit. Ang kredito para sa tagumpay ni Jiang Yi ay ipinamahagi sa buong koponan ni Baili Changqing. Sa totoo lang, dapat ay si Jiang Yi ang naimbitahan sa punong tanggapan. Kung iba lang ang nangyari, malamang si Jiang Yi na ngayon ang kapitan, hindi si Baili Changqing. Kaya't sa tuwing tatawag si Jiang Yi, pakiramdam ni Baili Changqing ay may nakatagong panganib. "Dad, anong nangyari?" tanong ng anak niya na nag-angat ng ulo mula sa pinggan. Pilit na umiti si Baili Changqing.
Wala, anak. Trabaho lang. Kumain ka na muna kasama si mommy. Kinuha niya ang telepono at nagtungo sa banyo, isinarado ang pinto at inilock ito. Siniguradong nag-isa siya bago sinagot ang tawag. Hello, Johnny, maingat na bati ni Bailey Changqing. Isang pilyong boses ang sumagot. Sino pa nga ba? Kapitan Bailey, kumusta ang buhay? Malalim na huminga si Bailey Changqing. Salamat sa'yo, ayos naman ako bilang kapitan. Ano nang kailangan mo? Hindi na nagpatumpik-tumpik si Jiangyi. Ano nang meron sa utos ng pagtitipon mula sa Jiangnan? Ikwento mo na lahat. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Bailey Changqing. Tungkol pala doon. Natanggap mo rin pala yung email. Kakabukas ko lang. Sumandal si Bailey Changqing sa lababo at nagkwento. Nagpa siya ang Commander-in-Chief na ipunin lahat ng malalaking puwersa sa rehiyon ng Jiangnan. Inutusan kaming siguraduhing mananatiling maayos ang Blizzard City habang nagaganap ang pulong. 2 o higit pang mga investigation team ang magiging bahagi nito, dagdag niya. Mabilis na nag-isip si Jiangyi. Naalala niya ang sinabi ni Bian Jianwu mula sa Border Army tungkol sa mga koponan na ito. Mayroong 6 na investigation team sa ilalim ng punong tanggapan, at kaya ng bawat isa na linisin ang isang buong rehiyon. Punong-puno ng mga top-tier mutant ang mga koponan na ito, gamit ang pinakabagong teknolohiya at kagamitan mula sa Jiangnan. Alam ni Jiangyi kung gaano sila kapanganib, pero ang mas inaalala niya ay hindi lang sila. Ibig sabihin ba, tinatawag tayo para mailagay sa ilalim ng kontrol ng rehiyon? Diretsong tanong ni Jiangyi. Kinutkot ni Bailey Changqing ang ulo. Hindi ko alam. Hindi naman palaging sinasabi sa amin ang lahat ng plano ng mga nasa itaas. Nagkaroon ng maikling katahimikan bago siya nagpatuloy. Pero sa tingin ko, hindi ito kasing bigat ng iniisip mo. Nagtaka si Jiangyi. Bakit naman? Napabuntong hininga si Bailey Changqing. Ang pagsuporta sa isang mutant ay nangangailangan ng maraming resources. Kung pagsasamahin nila ang lahat ng grupo, kailangan ng rehiyon na asikasuhin ang pagkain, supply, at pagsasanay ng bawat isa. Kahit ang isang syudad na tulad ng Blizzard City, ay hindi kakayanin ang ganong kalaking responsibilidad. Napatawa si Jiangyi. Ilang libong tao lang naman. Talaga bang hindi nyo yan kaya? Si Bailey Changqing ay natawa rin. Hindi naman pagkain ang problema. May mga self-sustaining farm na kami para doon. Ang tunay na issue ay gamot, mga espesyal na gamot na nagpapalakas ng mga mutant. Nagniningning ang mga mata ni Jiangyi. Gamot para sa mga mutant. Hindi ko alam yan. Siyempre, sagot ni Bailey Changqing. Ang mga puwersa ng rehiyon ang may pinakabagong teknolohiya sa bansa. Kaya naman mas malalakas ang mga mutant ng Blizzard City kumpara sa ibang lungsod. Bagaman may natutunan si Jiangyi, hindi siya nainggit. Para sa kanya, ang kapangyarihang may kapalit na kalayaan ay walang halaga. Malakas na siya sa sarili niyang paraan. Habang hinahaplos ang ilong ng nag-iisip, nagtanong si Jiangyi, sa madaling salita, gusto ng Jiangnan na makontrol kami pero mukhang hindi sila handang magbigay ng malaking kapalit. Nagkibit balikat si Bailey Changqing. Hindi naman ganoon. Mahirap ang mga panahon at gusto lang ng commander na magamit ang lakas ng mga mutant bago tuluyang magulo ang lahat. Siguro, may aalok silang makatuwirang kapalit para sulit ang pagsama mo, dagdag pa niya. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Jiangyi. Kung ganoon nga, walang masamang tingnan muna ang sitwasyon. Kailangan lang niyang maging maingat at huwag ipakita ang buong lakas niya. Sige, sabi ni Jiangyi. Pupunta ako roon at titingnan ko mismo. Ngumiti si Bailey Changqing sa kabilang linya. Kapag dumating ka, ililibre kita ng inumin. Jiangyi ay tumawa. Huwag kang mag-alala, Kapitan Bailey. Hahanapin kita pagdating ng oras. Natapos ang tawag, at pareho silang nakakuha ng gusto nila, si Jiangyi ay nakakuha ng impormasyon, at si Bailey Changqing ay nasigurong mananatiling lihim ang kanilang pinag-usapan. Matapos ang tawag, nag-inat si Jiangyi at tinawag si Yang Mi. Tawagin mo na lahat, may gagawin tayo. Napabuntong hininga si Yang Mi pero tumango. Wala siyang ideya kung ano ang nagaganap pero alam niyang hindi magtatagal ang katahimikan. Ang problema ay laging bumabalik. Habang inuutusan ni Yang Mi ang iba, sumandal si Jiangyi sa sofa at kinuha ang kape sa mesa. Maayos naman ang tono ng email mula sa Jiangnan, sinabi lang na kailangang dumalo ang mga leader ng puwersa.
Wala namang sinabi na bawal magsama ng iba. Nagpasya si Jiang Yi na isama ang kanyang pinakamagagaling na mandirigma. Sino ba ang nakakaalam kung gaano karaming puwersa ang darating sa Blizzard City? Lahat ng nakaligtas at nakapagpatatag ng sariling puwersa ay hindi dapat baliwalain. Mas mabuting magdala ng kasama sakaling magulo ang sitwasyon. Habang hinihintay ang pagdating ng kanyang grupo, tumawag si Jiang Yi kay Xinqian para kumpirmahin kung natanggap din nito ang parehong mensahe. Kakatanggap ko lang din, sagot ni Xinqian. Ano sa tingin mo, Jiang Yi? Pupunta ba tayo? Nag-click ang utak ni Jiang Yi. Kung natanggap ni Xinqian ang mensahe, sigurado siyang natanggap din ito ni Xiao Honglian at Chen Jingguan. Mukhang lahat ng malalaking puwersa sa Tianhai City ay pupunta, naisip niya. Sigurado siyang ang pagpunta sa Blizzard City ay hindi magiging boring. Siyempre gusto mong pumunta. Tara, sama-sama na tayo. Kapag mas malaki ang grupo, mababawasan ang mga manggugulo. Wala nang mga ngahas na manggulo sa atin. Maliit pero elite ang grupo ni Jiang Yi. Pero may naisip siyang plano. Bakit hindi natin isama ang tatlong iba pang grupo? Kung may mangyari, sila muna ang sasalo. Perfect plan, di ba? Napangiti si Xinqian sa tuwa. Deal. Sabihan mo lang ako kung kailan tayo aalis. Tumawa si Jiang Yi. Ayos, settled na. Matapos ang tawag, kinontak ni Jiang Yi ang iba pang dalawang grupo at ipinaalam ang sitwasyon. Tulad ng inaasahan, narinig na rin nila ang balita mula sa Jiangnan at game na game silang sumama sa Blizzard City. Pagkatapos ay nagtipon ang buong grupo sa bahay ni Jiang Yi. Punong-puno ng sigla ang silungan habang nagkukwentuhan sila sa sala. Halo ng pananabik at kaba ang makikita sa kanilang mga mukha. Wala mang nakakaalam ng eksaktong mangyayari sa Jiangnan, malinaw naman sa lahat na mahalaga ang rehiyon. Tumayo ng maayos si Jiang Yi at hinarap ang grupo. Okay, pakinggan niyo ako. Ganito ang sitwasyon. Inubo siya ng bahagya bago nagpatuloy. Tinawag ng headquarters sa Jiangnan ang lahat ng puwersa na dumalo sa Blizzard City bago mag-8 ng Abril. Walang exempted. Hindi ito pwedeng tanggihan. Nagtinginan ang grupo ng may pag-aalala. Kumunot ang noo ni Xu Chongli. Bakit bigla nila tayong pinapatawag? Sa tingin mo, patibong ito? Yumeling si Uncle Vu. Malabo. Baka pakitang gilas lang, parang military parade o ganon. Hindi kumbinsido si Xu Chongli. Pero paano kung ito ang simula ng digmaan? Napatawa ng bahagya si Uncle Vu. Mahirap sabihin. Pero isipin mo, sino ba ang mga ngahas na sumalakay sa atin? Kahit sa ganitong panahon, 6 na rehiyon pa rin ang nagpoprotekta sa China. Malakas pa rin tayo. Hinayaan muna ni Jiang Yi na magpatuloy ang usapan bago siya muling nagsalita. Makinig kayo, nakipag-usap na ako sa ilang kakilala sa Jiangnan. Tungkol ito sa pag-establisa ng kontrol para masigurong lahat ng malalaki at maliliit na puwersa ay susunod sa kanila. Tumango siya at nag-isip ng malalim. Hindi naman siguro tayo pipilitin na iwan ang Tianhai ng tuluyan. Kung iwanan natin ang lungsod, magugulo ito at siguradong may agaw sa pwesto natin. Malabo namang hayaan yun ng Jiangnan. Sinuri ni Jiang Yi ang grupo, iniisip kung sino ang dapat sumama. Okay, ganito ang plano. Kagaya ng dati. Sasama ako kasama si Uncle Vu, Xu Chongli, Liang Yu at Hua Hua. Ang iba, dito lang muna. Biglang sumigla si Zokir at lumapit kay Jiang Yi na may pag-asang makakasama. Jiang Yi, bihirang pagkakataon ito na makita ang lahat ng malalakas na tao sa Jiangnan. Pwedeng sumama ako. Baka makatulong ako. Ngumiti si Jiang Yi pero umiling. Doktor ka. Hindi naman tayo pupunta para makipaglaban. Ano nang gagawin mo roon? Hinawakan ni Zokir ang braso niya at seryosong tumingin. Pero sabi mo nga, iba-iba ang pupunta. Paano kung may mangyari? Hindi ba mas maigi kung may personal na doktor tayo? Ngumiti si Jiang Yi. Wala bang doktor sa Blizzard City? Tinaas ni Zokir ang kilay at mumiti ng may kapilyahan. Talaga bang magtitiwala ka sa doktor nila na gamutin ka? May kakaiba sa ekspresyon ni Zokir na nagpatigil kay Jiang Yi. Bigla siyang natauhan. Ang sinasabi mo ba ay kung magpapagamot ako sa kanila ay baka malaman nila ang mga maraming bagay tungkol sa akin? Bahagyang tumango si Zokir, seryoso ang tinig. Tama. Napaka-advance ng teknolohiya nila
at may mga espesyalista sila na nag-aaral ng mga mutant. Kapag nakuha nila ang medical data mo, posibleng matuklasan nila ang mga abilidad mo o gamitin pa ang DNA mo para gumawa ng mga sandatang laban sa iyo. Dumilim ang mukha ni Jiang Yi habang iniisip ang posibleng mangyari. Naalala niya ang balita tungkol sa Origin Bullet, isang armas na partikular na idinisenyo para sa mga mutant. Kung makukuha nila ang genetic data niya, baka makagawa pa sila ng mas malupit na sandata. Napansin ng iba ang bigat ng pag-uusap at kumilos ng di mapakali. Si Xu Chongli, na kadalasan ay masayahin, ngayon ay seryoso ang ekspresyon. Sa pagkakataong iyon, si Uncle Vu, isang veteranong sundalo, bago pa man maganap ang apocalypse, hindi maitago ang pag-aalala. Kahit na pumunta tayo, kailangang mag-ingat tayo. Huwag tayong mag-iwan ng kahit anong impormasyon. Nakasalampak ang mga braso niya, tila pinaplano na ang mga susunod na hakbang. Hindi ako mag-iwan ng kahit konting DNA. Natawa si Jiang Yi, pero halata sa kanya na tinamaan siya ng babala ni Zokir. Walang problema, pwede ka nang sumama sa amin. Nagningning ang mukha ni Zokir. Yes! Ang saya nito. Habang nagdiriwang si Zokir, hindi nakapigil si Lu Kairen at nakisali. Kuya! Isama mo rin ako. Kailangan mo ako. Napakamot si Jiang Yi sa ulo, natatawa. Kung lahat sasama, sino magbabantay dito? Pero hindi sumuko si Lu Kairen. Ano ka ba? Isipin mo, punong-puno ng advanced tech sa Jiangnan. Kahit mahawakan ko lang ang ilan sa mga kagamitan doon, baka malaman ko kung paano iyon gumagana at magawa ko pa itong ulitin. Nagliliwanag ang mga mata ni Jiang Yi. Yan ang gusto kong marinig. Pasok ka na. Masaya niyang niyakap si Lu Kairen. Sa isip ni Jiang Yi, talagang nalampasan ni Lu Kairen ang inaasahan niya sa pagkakataong ito. Walang aalis nang hindi kasama ang maliit kong tech genius. Kaya't nagpa siya na ang grupo. Si Jiang Yi, Uncle Vu, Xu Chongli, Liang Yu, Huahua, Zokir, at Lu Kairen, kasama ang isang pilyong pusa, ay haharapin ang biyahe patungong Blizzard City. Samantala, sina Yang Xinshin at Zhu Haimi ay nanatili, mas pinipili ang tahimik na buhay sa kanilang tirahan. Nanatili rin si Yang Xinshin upang magbigay ng remote tech support at pamahalaan ang seguridad ng shelter. Tanging siya at si Jiang Yi lang ang may sapat na kaalaman para panatilihin itong maayos habang wala siya. Sa ganitong paraan, nakapagdesisyon na sila. Ang 6 na miyembro ng grupo, kasama ang isang pusa, ay naghanda para sa paglalakbay patungong Blizzard City. Kinumpirma ni Jiang Yi ang bilang ng sasama at nagpadala ng simpleng mensahe. Natanggap na. Isa itong maliit pero mahalagang gestura, paggalang na nagbabantay sa pagiging magalang at hindi arogante. Ilang sandali pa, may isa pang email na dumating. Maikli at diretsahan ang mensahe. Maghintay sa Xiaomiaoshan Subway Station sa Lujiang District sa alas 2:30 ng hapon, 7 ng Abril. May susundo sa inyo. Medyo nagulat si Jiang Yi. Plano pa naman niyang magmaneho papunta roon, pero tila naghanda sila ng espesyal na sasakyan para sa kanya. Nang pag-isipan niya ito, napagtanto niyang mas praktikal nga ito. Kung kanya-kanyang sakay ang lahat, magkakaroon ng kaguluhan sa daan. Masalimuot din pamahalaan ang dami ng sasakyan at tao. Kontento sa plano, inutusan niya ang grupo na magsimulang mag-empake. Mayroon pa silang 2 araw bago mag-7 ng Abril. Dumiretso siyang sa kusina kasama si Zhu Haimi upang maghanda ng pagkain at, syempre, gamitin ang kanyang kapangyarihan para lumikha ng restoration food para sa lahat. Binuksan naman ni Jiang Yi ang isang conference call, kasama ang 2 sa mga pinagkakatiwalaan niyang kasama, sina Xingqian at Xiao Honglian. Agad na lumitaw ang 2, seryoso at handa. Sinimulan ni Jiang Yi, nakareply na ako sa email mula sa Jiangnan District. Papapuntahin nila ang susundo sa akin. Kumusta ang sitwasyon ninyo? Nagulat silang pareho sa pare-parehong detalye, parehong oras, parehong lugar. Tila walang espasyo para sa mga sorpresa. Bahagyang tumango si Jiang Yi, ngunit ramdam pa rin ang pangamba sa kanyang isipan. Paano kung hindi siya nakasagot sa email na yon? Baka nagdulot iyon ng malaking di pagkakaintindihan. Binulabog niya ang katahimikan sa pamamagitan ng tanong, ano ang alam nyo tungkol sa Xiaomiaoshan Subway Station? Hindi ba pwede tayong magsasakyan na lang? Nagtinginan sina Xiao Honglian at Xingqian, tila naguguluhan kung paano sasagutin. Pero si Xiao Honglian, na palaging kalmado, ang sumagot. May 2 klase ng tren dito sa China, civilian at military.
Ipinagpatuloy niya, may mga linya ng subway na hindi bukas sa publiko. Lihim ang mga ito at ginawa para sa mga espesyal na layunin lampas sa abot ng mga ordinaryong tao. Lalong na-curious si Jiang Yi. Ibig sabihin, may espesyal na tren na dumadaan doon? Tumango si Xiao Honglian. Narinig ko na yun noon. Naging deputy officer ako, kaya alam ko ng kaunti tungkol sa mga lihim na linya na yon. Hindi maiwasang hangaan ni Jiang Yi ang talino at kaalaman ni Xiao Honglian. Isang military train na tumatakbo pa rin, kahit na ganito nakagulo. Ang galing. Pagkatapos ng saglit na pagninilay, pinaalalahanan ni Jiang Yi ang mga kasama, kapag umalis tayo, gawing maliit lang ang grupo. Isama lang ang pinakamalalakas na mutant, hindi natin kailangang magsiksikan. Nabagabag ang ilan sa mungkahing ito. Sa totoo lang, kakaunti na lang ang mga mutant na natitira sa kanilang base. Marami ang nagbuwis ng buhay sa mga brutal na laban, at ilan na lang ang mga nakaligtas na nagkalat sa 3 base. Pero ang mga natira ay pawang mga pinakamalalakas, mga elite fighter na nakaligtas sa napakaraming panganib. Kahit na maliit ang bilang nila, handa silang lumaban. Nang masiguro ni Jiang Yi ang lahat ng impormasyon, tinapos niya ang tawag. Umupo siya sa sofa, pagod at huminga ng malalim. Sana maging maayos ang lahat pagdating natin sa Jiangnan Regional Headquarters, bulong niya. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.